Hi guys! Welcome sa aking YouTube channel. This is Bayaw at samahan niyo akong mag-doom scroll, magbigay ng komento at ng aking unsolicited opinion sa mga bagay na dapat bigyan ng komento at bigyan ng opinion. Umpisahan natin. Siya ay pangalan niya ay Tito Dudut. Follow niyo siya sa Facebook account niya. Mukhang sikat naman to siya. Or ako na lang follow niyo para dumami yung followers ko. May napanood akong viral video sa TikTok. Isang teacher siya na nagtuturo tapos lumabas yung estudyante niya at sa sobrang bilis ng pangyayari, nahatak niya pabalik yung estudyante. At merong nakakainis na comment doon, ang sabi, DepEd ano na. Ang lagay, parang kino-call out niya yung attention ng DepEd dahil merong hindi magandang nagawa yung teacher. Pero kung papanoodin mo siya ng mabuti, wala namang nangyaring masama doon sa estudyante, hindi naman napahiya. Tinuruan pa nga niya na wag daw lalabas basta-basta dahil nagtuturo pa, which is kabastusan nga daw yun. Una sa lahat, maraming nag-react kasi nakikita na tayo ng ng mga tao eh. Meron na kasing medium na nagbe-bridge ng gap sa mga teachers at sa mga estudyante papunta sa mga magulang or sa mga consumers nitong mga content na to. And naalala ko naman nung ako'y nag-aaral pa, ako ay isang millennial at talagang nagugulpe kami. Hindi man talaga gulpe, parang napapalo, napipingot, pinapalabas, nababato ng eraser or chalk, yung mga ganung bagay. Pero okay lang kami, masaya pa rin. Kasi wala lang sa amin yung mga ganun. Kasi tama din naman yung sinabi niya na kapag ka nagsumpo kami sa magulang namin, kami pa yung magugulpi ng magulang namin. Kaya quiet na lang kami. Tapos, pagtatawanan after ng nangyari, tuloy pa rin ang buhay. Ganun pa rin, estudyante pa rin, aral lang ulit. Tingin ko kasi ang mga bata ngayong panahon na to is mas naging sensitibo sila sa mga ganitong bagay. Lalo na yung mga magulang nitong mga bata, mas naging sensitibo sila. Kasi nga, meron ng mga teachers na nagko-content, binibideo nila. So, syempre nakikita ng mga magulang yung behavior ng teacher sa isang classroom. Noon naman, wala namang ganun. So, hindi aware ang mga magulang natin sa mga nangyayari sa loob ng classroom. Pero yun nga parang nung panahon namin, kahit na gugulpi na kami ng mga teachers namin, tinotolerate pa nga sila ng mga magulang namin. Sige, bugbugin mo yan ma'am, para magtanda yan. Loko-loko yan sa bahay namin Sige, bugbugin mo yan, para magtanda. Diba? Sobrang iba na ang panahon noon kesa ngayon. Siguro itong nag-comment is nakita lang din yung reaction ng teacher. Kasi parang yung mukha ng teacher nang gigil Alam mo yung parang, dito ka lang, saan ka punta? To the moon. Nonchalant teacher. Tapos yung may mga pasaway, dumaan na yung pasaway na bata. Di ba? Nakita niya kasi sa mukha ng teacher na parang nanggigil siya. Pero normal lang yun, hindi naman talaga natin alam kung ano yung nangyayari sa loob ng classroom. Baka itong bata na to kanina papasaway, maingay, lakad-lakad. Tapos, kasi may mga ganung bata na hindi napipirme sa isang lugar. Kaya normal din naman sa teacher na makakaramdam ng inis. Lalo na yung ganyang reaction. Pero yun nga lang, nakuhaan sa video. Hindi niya na-edit. At may mga taong tinanggap ito sa paraan na hindi inaasahan ng iba, gaya nga ng mga naging experiences namin before. Okay lang tong mga ganito kasi alam naman namin at alam ng mga magulang namin na para sa amin din naman tong ginagawa na to ng mga teacher namin. Kasi nga ang sabi, di ba, sila ang pangalawang magulang ng mga bata, which is true kasi sila yung naguhubog sa amin, tinuturuan kami ng tama at inilalayo kami sa mga maling bagay. Dinidevelop nila yung character namin as a person kasi kami ay nasa school at sila ang pangalawang magulang namin. Ngayon, kung mayroong mga magulang na sensitibo sa mga ganitong bagay, sana intindihin nyo na lang at wala namang masamang hinahangad itong teacher na to, kundi maging disiplinado ang mga estudyante niya dahil para rin naman ito sa ikabubuti ng estudyante na hinahawakan niya. Next. Sir Jupita, unsa naman ni oy, sir naman hinuon nangutana ba yato si foreman og engineer og imo ba daw gidala mga kabilya sa construction? Kuha na laman ita ng sala oy, ano man ni? Maayong adlaw diha, Sir Jupiter. Nothing beats a Jet2 holiday. You can save £50 per person. That's £200 off for a family of 4. Diba, hindi kumpleto ang outing nyo kapag walang gantong tropa. First time mo mag-swimming pero parang last mo na din. Kasi pag sinabing bitaw, bumitaw ka na. Masasaktan ka lang pag kumapit ka pa Bitaw na. Moana!
Mua na? Nabughat. Sa mga kagay. Nabughat. Sa sakit ni mo. Mua ng nabughat. Mua ng ina niya. Tomorrow morning if in December. Lord, sana ay huwag niyo silang pabayaan yung mga taong nangangailangan ng paggabay, pag-iingat, ingatan niyo sila palagi. Lalo na yung mga lumalaban ng patas na gusto lang naman mairaos ang isang araw. Lalo na yung mga batang to, ingatan niyo sila. Wala naman silang kamuwang-muwang sa klase ng mundo na kanilang ginagalawan. Mapanalo niyo sila, Lord. Lalo na yung mga magulang nila. Time sa! Wa pa day ka maminyo! Mag-unsa naman day ka diri sa kalibutan! Naunsa? Di ba pwedeng humihinga lang? Huminga lang ang purpose. Ano yun? Parang kikiam? Nothing beats sa atong pagkachismosa. Kay kung kinsa tong wala sa tapok, maoy atong unayon og liba. Oo, kuyawan. Totoo yun. Kung sino yung hindi kasama, yun talaga yung most likely na pinag-uusapan eh. Kaya, bahala na. At least, at the end of the day, tropa-tropa pa rin kayo. Ban, maghakot pa balas. Uy, bay! Yawa! Doon diri. Magagikan. Kaya tuloy ko, nagitaw na ko para maghakot pa balas. Ay, maghakot ang karoon na maghakot? Dali na, di pangita ka ni Foreman. Asang sakli, itik ko. Asang sakli, pagdali. Pagdali ba? Parang ang sakit sa mata kung ganyan yung mga trabahador mo. Ganyan yung mga suot, tapos nagpapala. Hi, ikaw ba yung binalit sa akin? Ang pangit mo. Pwede bang umalis ka na lang kasi kaysa sabihan mo kung pangit? Alam ko na yun eh. So, ito ay galing sa Boiling Waters. That's what happens when you lower your standards and erase your boundaries. Kapag no. Kapag yes. Ayaw mo makipag-live-in pero pumayag ka. What's that? Sobrang magastos kapag nagkikita kami sa labas kaya nag-decide kami mag-live-in. Boom! Ang klaseng mindset. Ayaw mong gumastos, di ba? Tara, live-in tayo. Hi mga kakaktus. I'm 25F and he's 35M. 2 years in a relationship. Today, 7 months live-in. At first, ayoko talaga ng live-in dahil gusto ko kasal muna pero dahil halos araw-araw din kami nakikita at sobrang magastos kapag nakikita kami sa labas kaya nag-decide kaming mag-live-in na lang sa house nila. Ang kasama namin is mama niya and tito niya, both seniors. Monthly ako nagbabayad ng kuryente and wifi. Twice a month rin ako nag-grocery ng pang-snacks at breakfast namin. Mama niya nag-shoulder ng lunch at dinner. Unemployed po siya since April 2024 kaya kada labas namin ako po gumagastos. Today is our second anniversary. Nag-away kami kagabi dahil ayoko sana makipag-make love kaso nag-i-insist siya kahit wala talaga ako sa mood. Sabi ko papayag ako basta gusto ko matagal. And then nangyari na nga wala pang 10 minutes natapos na siya and ako hindi pa. Nainis ako sa kanya kasi parang wala na siyang pakialam porque natapos na siya. Kinurot-kurot ko siya sa inis ko. Then kaninang umaga nag-away kami, sabi niya sinaktan ko daw siya. Nakikitira lang daw ako, ang kapal daw ng mukha ko plus maraming mura. Ngayon pumasok ako sa work. Ayoko nang umuwi sa kanila pero nangingibabaw pa din yung love ko sa kanya. Any advice po? Ayusin pa ba o i-let go ko na? Feeling ko pinapunta kanya sa bahay nila para ikaw yung mag-shoulder na dapat siya yung nagpo-provide. I don't know. You're 25, he's 35, tapos unemployed, tapos shoulder mo bill sa kuryente at wifi at dates nyo. Ending nakuha pang murahin kaya ayaw mo nang umuwi. Uy, I bet nakauwi ka na sa kanila, nagtanong ka pa, knows mo naman what's good for you pero ayaw mo lang gawin kasi nangingibabaw yung lintik na love na yan. Di na tama yan. Good job. Minura-mura ka na, tas love mo pa rin, lintik na yan. Ano ba ang definition ng love para sa'yo? Iba-iba naman ang tao and iba-iba naman yung pagtanggap natin sa pagmamahal, di ba? Kung meron kang nakukuha na nagpapatunay sa'yo na mahal ka niya, it's up to you, you know? Darling old man, nothing beats the Jet 2 holiday pag namura ka ng shota mo na unemployed. Okay, I think she should properly reject you before accepting another suitor. Babae ako pero di okay sa akin na pinagsasabay ang mga lalaking manliligaw. Para sa akin, pag di nag-work sa isa, saka ako mag-entertain ng iba. Ito ay galing sa isang anonymous member dito sa Boiling Waters.
BW Cactus Community. Habang kumakain kami, naiwan niya yung phone niya sa table at napansin ko na may nag-chat sa kanya. Hi, 26M. Currently may nililigawan ako, 26F. Ang story ko is matagal ko nang nililigawan si girl, hatid sundo sa dorm nila, tinutulungan ko sa mga problems niya at madalas din kaming lumalabas ang nagti-date. Mga more than a month na din. Hanggang sa napansin ko na ang cold ng mga reply niya at the same time di na nga siya gaano nakikipag-usap sa akin. One time habang kumakain kami, naiwan niya yung phone niya sa table at napansin ko na may nag-chat sa kanya na guy. At nung tinanong ko siya regarding doon, sabi niya kakamit lang daw nila ng ilang weeks at nililigawan daw siya. May times din na lumalabas na sila. Kaya nainis ako kasi lahat ng effort ko parang di pa rin sapat para sa kanya, kaya dumistansya muna ako at nag-focus muna ako sa sarili ko. So ang ask ko is okay lang ba na mag-accept or mag-entertain ng manliligaw kahit na may nanliligaw na sa iyong iba? Una sa lahat, hindi pa naman kayo and open pa siya. Ang mahirap dito is kung kayo na tapos nag-entertain pa rin siya ng iba. Ibang usapan na yun. Pero dahil hindi pa naman kayo and open pa yung kanyang communication sa mga ibang lalaki. Pero yun nga, sana naging clear yung intention niya sa'yo or ang intention mo sa kanya na kung merong ibang manliligaw, mamili na agad before ka gumastos ng malaki. It's natural for a woman to have many suitors. Hinayaan kanyang manligaw, hindi maging exclusive date. Remember, you're trying to win her heart over kaya ka nanliligaw. Tigil mo na, nasasayangan ka pala dahil may kakompetensya ka. So sana hindi rin kayo magrereklamo na hindi lang kayo yung nililigawan, 'di ba? Kasi ang mga lalaki, ang nililigawan namin is isa lang. And sana kung merong mga lalaki na maraming nililigawan, huwag kayo magrereklamo, 'di ba? Kung gusto niyo ng equality, ibigay niyo rin yung equality na kailangan ng mga lalaki or ng ibang gender. Yun nga, ang aking maipapayo sa'yo sana hindi ka muna gumastos ng malaki. Hindi ka muna gumastos ng marami and sana kinausap mo siya na kung hindi ka pa rin sure sa akin, let's stop na lang before I spend a lot of my time, effort, and pera. Di ba? Hindi naman biro ang gastos sa mga ganyan-ganyan. Lalo na kung ikaw lang naman yung gumagastos. Okay na rin na mag-stop ka siguro kasi kung into you rin naman siya na ka-date ka palagi or kayo yung magkasama at kayo yung laging magka-communicate, sana noon pa, di ba, naging kayo na. Bago pa humantong sa mga ganito na marami ka nang na-invest na oras, efforts, at saka pera. Yun lang. Hey, geng. Dati hindi ko magawa yung mga ganito eh. Geng tayo. Ano yung notebook yan? Kay Romeo. Eto na ang mga tito. Tinutulungan na yung kanilang mga pamangkin. And nambibwisit kami. Diyan kami magaling. Diyan kami nag-excel sa mga kalokohan. Lalo na pag sa mga pamangkin namin is talagang magaling kami sa ganyan. Pinagtitripan namin yung mga pamangkin namin. Pero para lang naman mapasaya or maging light ang mood ng bahay. Alam mo yun, yung ambience, yung aura ng bahay para hindi naman masyadong seryoso dahil mahirap ng buhay. Ang dami ng pinagdadaanan ng mga tao tapos magiging stiff pa tayo, magiging seryoso pa tayo sa buhay. Kahit sa ganitong paraan, makabawi man lang tayo sa pagngiti, pagtawa. Yun lang. Next. Doon pa kayo. Sige, doon din ako doon eh. Tayo mo ako. Kaya boss, Sige lang. Ay ka na. kinakatipag kita ako ano, Yung ang alaman. 100 piso isang araw, kumikita. Isa wala pa eh. Isa ginagawa ko sa bitakan. Mga mamaya. Oh. Tandaan. Ibayad ha. Pasensya ka na, hindi ako mayaman. Pagkain lang ang pwede ko bigay sa'yo ha. Walang problema. Banata ko na yan. Hindi pa nakakaraot. Kaya boss, naman. Pasok kayo ma'am, pasok kayo. Magmamagic ako ma'am, gusto niyo manood. Ayan, manonood sila ma'am, pakita mo, manonood sila ma'am sa magic ko ha. Ma'am, sabihin mo kung magaling ako mag-magic o hindi ha. Tayo pusin mo yan. Tayo, sila mo to ha. Walang tayo itong magic ko ha. Ma'am lang. Ito. Alauna, alas 2, alas 3, uwi na ako. Balik na rin yung plato. Sige, balik na rin mo.
Umuwi ka na. Wala nang magpuntes. Walang daya ha. Nakita niya ha. Walang daya ha. Ito yung mga magic na dapat palakpakan talaga. Sana tatay ingatan ka palagi ng Diyos at panalo niya ang laban mo. Kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon makakaya mo 'yan. At salamat sa mga taong ganito na tumutulong sa mga talagang nangangailangan. Yun nga lang kinontent, 'di ba? Pero hindi natin alam kung ano yung nilalaman ng kanyang puso or kung ginagawa lang ba talaga niya to para sa content or out of his awa towards kay tatay. Pero kung ano man doon, alam kong naging masaya si tatay dito at nakakain siya at nabigyan siya ng panggastos. Kaya saludo sa'yo, Cocina de Cavite TV. Uy, alam nyo ba na TV ang number 1 na apelyido sa Pilipinas? Kalunos-lunos ang sinapit ng isang bagong silang na sanggol sa Cavite na inabandona sa isang kanal sa masikip na pagitan ng dalawang bahay. Kinailangan pang sumiksik sa maliit na butas at makitid na siwang ang sumagip sa sanggol. Ang latest sa baby at sa kanyang inang menor de edad sa pagtutok ni Oscar Oida. Dahil sa narinig na munting pag-iyak, kung kaya pilit na isiniksik ng lalaking ito ang sarili sa isang maliit na kwadradong butas. At ng silipang anggulo, makikita ang ginagapangan niyang siwang sa pagitan ng pader ng dalawang bahay. Sa baba niya, sa may tila kanal, may tila gumagalaw. Isang bagong panganak na sanggol na wala kahit anong saplot. Umiiyak. Kasi pagsilip nila, yung sanggol ang nandoon. O di ngayon, syempre po, kumilos na kami para maanuan. Pagsilip namin, baby nga, tapos binibidyoan, buhay pa. Sa video, kita kung paanong halos hindi magkasya ang lalaki. Ang kanyang paa, nakaangat pa, malayo sa lupa, kung nasaan ang sanggol. Pero maya-maya pa, makikitang naiyuko niya patagilid ang sarili. At sa ilang saglit, Saludo kay kuya na alam mo yun, kahit masikip, kahit na marumi, hindi siya nagdalawang isip na kuhain yung bata dahil buhay pa yung bata and nasa kawawa walang damit, walang kahit na anong protection yung bata. Very vulnerable yung bata dito sa kanyang sitwasyon. Feeling ko nasa kanal to ang dumi, madumi yung nilalagyan ng bata. Kaya saludo ko kay kuya na kumuha dito sa bata na to. And kawawa kasi iniwan lang ng nanay yung bata dito sa kanal na walang kahit na ano pa man, di ba? Kumbaga parang hindi mo rin naman masisi yung nanay dahil ito ay minor de edad. Siguro natakot siya, kinabahan. Hindi natin alam yung tunay na kwento, hindi natin alam yung tunay na dahilan kung bakit nagawa ng nanay to sa kanyang anak. And for sure, wala namang isang magulang na kayang gawin to sa kanilang anak. Lalo na kung wala naman talagang napakatinding dahilan. Yun lang talaga is minor de edad yung nanay nito ayon sa report. Kaya nakakalungkot na nagagawa ng isang magulang to sa kanyang anak. Pero thankful pa rin tayo dahil may mga taong nagmamalasakit kagaya ni kuya na talagang hindi ka makakagalaw hindi mo akalain na magkakasya ang tao dun 'di ba? Parang ang kitid tapos ang dumi, siguro hindi pa maganda yung amoy diyan. Kaya saludo kay kuya sa mga tumulong at dun sa minor de edad na nanay hindi pa huli ang lahat, hindi naman katapusan ng mundo, pero for sure panghabang buhay mong dadalhin sa alaala mo yan sa pagkatao mo na may panahong iniwan mo yung anak mo sa ganong klaseng sitwasyon. Sana magbago ka, sana is mahalin mo pa yung anak mo ng mas mabuti or mas mahalin mo siya dahil blessing yan 'di ba? Hindi naman lahat nagkakaroon ng anak. Hindi naman lahat binibiyayaan ng kanilang sariling anak. Kaya yung iba nag-aampon, nag-a-adapt ng mga bata. Pero ikaw, sarili mong anak yun, sarili mong tugo, kumbaga. And sana ay mahalin mo ng lubos-lubos tong baby mo kasi yun nga, hindi naman lahat nabibiyayaan ng isang anghel. Diyan nagtatapos ang ating doom scroll day 1.
At sana ay supportahan nyo ang aking YouTube channel. Like kung nagustuhan ninyo. Thumbs down kung ayaw nyo. Iwan kayo ng comment below para alam ko yung mga dapat kong i-develop, i-enhance as a content creator. Yun lang. Salamat!